Dok, kasama nga po kayo ng iba pang healthcare groups na nananawagan po sa Senado ngayon na ipagpaliban muna yung pag-amyenda dito po sa Universal Healthcare Law. So dito po sa inyong panawagan, ano po ba ang dahilan nito? Ang panawagan ho namin ay, 'wag munang ituloy yung usapan tungkol yung pag-ano 'no, yung pagpasa doon sa mga amendments, yung mga pag-amenda ng mga, provisions doon sa Universal Health Law. Unang-una kasi siyempre 'no, alam niyo naman na kaming mga doktor, kasama na ang mga buong, kasamahan namin na manggagawang pangkalusugan. We are actually witnesses 'no, doon sa mga hinaharap ng mga pasyente, lalong-lalo na kung sila ay nagkakasakit at mangangailangan ng mga, ng ma-admit sa mga ospital, Mm. lalong-lalo na yung ooperahan ano, pati na rin yung pagpapatingin 'no, doon sa mga clinic. Alam naman ho natin na ang Universal Healthcare Law ay hindi pa fully nai-implement. So, ang sinasabi ho sana namin, sana po ipa-implement na lang muna yung, universal healthcare para talagang mas makita natin kung ano ang mga problema 'no, na na talagang haharapin natin once na fully implemented ang universal healthcare. Kasi tandaan ho natin 'no, ang UHC ho ay ginagawa po ngayon sa mga pampublikong, health facilities, so mga government health facilities. Pero ayon ho sa universal healthcare, dapat nga ho ito, hindi limitado lang sa mga public health facilities, kung hindi pati na rin po sa private health facilities. At, sa ngayon po, may mga parang pilot test po na ginagawa pagdating po doon sa application ng batas ng universal healthcare, pagdating po doon sa pagpapatingin sa outpatient 'no. Ito din po dapat ho ay should be applicable not only doon sa mga public health clinics Mm. sa outpatient 'no, kung Mm. hindi pati na rin doon sa mga 'pag magpapatingin ho sila doon sa mga pampribadong, clinic 'no, hindi Mm. pa ho ito nagagawa. So Mm. paano natin malalaman kung ano talaga ang mga maaaring maging problema once na na-implement itong universal healthcare? Hindi pa ho natin alam lahat. Therefore, mag-a-amend ho tayo kaagad ngayon tapos mag-a-amend na naman tayo in the next few years 'no. So para naman medyo katawa-tawa. So mas maganda siguro, tignan na muna natin lahat, i-complete muna natin yung implement para ho sa gano'n, yung pag-a-amend isang ano na lang, isang effort na lang ho para mas mas mapabuti ho natin yung mga gains na maa-achieve ho natin through the Universal Healthcare Law. Pangalawa po, may Mm. ongoing reforms pa po 'di ba, bago ho ang ating PhilHealth na, president 'no, yung Mm. leadership. Nire-review pa po nila at nire-reform yung mga polisiya ng PhilHealth. Sa Mm. ngayon parang medyo nabubuhayan ho kami kasi mukha naman hong, nasa tamang direksyon 'no, yung leadership ng PhilHealth. So, I think kung pagbigyan ho natin na ma-reform muna ang PhilHealth 'no, Mm. may mga ginagawa na po siyang mga pagbabago, Mm. magiging malaking benepisyo po para sa mga mamamayan natin yung, mga gagawin hong pagbabago ng PhilHealth 'no. Mm. Kasi Mm. mag-a-adjust po sila ngayon, to meet the reform objectives na gusto ho nilang, makamit. And then of course, alam naman ho natin may mga pending cases pa ho doon sa Supreme Court. So siguro po particularly yung mga transfer po ng pera, yung hindi pagbigay ng pera sa PhilHealth. Alam Mm. po ninyo 'pag talagang seryoso ang pagpapa-implement ng universal healthcare, talagang mangangailangan ng napakalaking pondo para Mm. masiguro po na lahat ng Pilipino masasagutan po ang lahat ng mga pangangailangan nilang pangkalusugan.